today's video, samahan nyo kami sa ganap ngayong araw. Dahil opening na naman nga ang mga person kung saan-saan na naman nga nag-aayang kumain. Pag opening schedule talaga kami mga mare, hindi mapakali yung pa at bibig namin. Medyo matagal na nga kaming hindi nagsasamgyupsal mga mare, kaya naman naisipan nga namin kumain dito. At dito nga kami napadpad mga mare sa Yakiniku 199. In fairness, maganda naman yung ambience nila dito. Halagang 199 pesos, meron ka na ngang only pork at only side dishes. Meron nga lang sila ditong rice, lettuce, cucumber, kimchi at iba pa. Inayos nga lang muna namin yung pwesto namin mga mare, at after nga nun, kumuha na nga kami ng aming mga kakainin. Una ko nga tinarget mga mare ay yung pork. Sabi ko nga kay Ate Rachel, ako na sa pork at siya naman kumuha ng iba pang dishes. In fairness mga mare, masarap naman din nga yung mga side dishes nila. Meron nga ding minatamisang saging, fried siomay, tokwa, pipino with singkamas ata yan, tsaka nga yung potato balls. Sa isang kuhanan nga mga mare, naubos ko nga yung pork dyan. Siyempre, gusto rin namin tikman yung siomay nila dito. Dinagdagan ko na nga para isang kuhanan na nga lang kami. Kumuha na nga rin ako dyan nung lettuce na may singkamas. Ewan ko kung ano itawag dito. Pero parang tinimplahan nga lang siya ng suka. Dinamihan na nga namin yung kuha mga mare para nga hindi na nga kami pabalik-balik. At syempre, itong potato marble. Ang sarap na to guys. Okay na nga ako yun mga mare. Kaya naman ito, mag-uumpisa na nga kaming umata. 2 pan na nga yung kinuha namin mga mare para nga kakong mabilis. Sa totoo lang mga mare, gutom na yung mga person dyan, kaya naman apo na kami sa pagluluto dito. Sobrang sulit naman din talaga kumain dito mga mare. Sulit nga yung 199 pesos mo. Gusto nyo nga mag-unli cheese mga mare, additional lang siya ng 40 pesos. May unli drinks nga rin mga mare, additional naman ng 70 pesos. Pwede na at sulit na nga rin. Kalahatian na nga ng kain namin mga mare, at hindi na nga ako ganong nakapag-video na kami kumakain. Hindi naman nga halata sa amin na sarap kami dito. Fast forward ako, uwi na nga kami mga mare, at pagkayaring lumamorn, syempre gawain bahay naman. Sobrang dami ko nga tupiin mga mare, hindi ko nga alam kung paano ko ba uumpisahan. Tulungan na nga ako ni Kalbo dyan maghakot dito dahil nga maglalatag ako doon sa kwarto. Pero mukhang hindi ko nga kaya magtupi ngayon at sobrang pagod ko na nga rin. Sweet nga ng Kalbo ko dahil nakita niya nga akong naghahakot, tinulungan niya ako. Pagkahakot nga namin ng mga tupiin mga mare, syempre eto, magwawalis naman ako sa kwarto na makapaglatag na nga ako. Grabe nga ang trabaho pagdating dito sa bahay. Talaga namang walang katapusang trabaho. Wala nga si Ate Kiana dyan mga mare, at naiwan nga doon sa Lola Edna niya, doon nga daw matutulog. Wala naman daw kasing pasok bukas, kaya okay lang daw ba na doon siya matulog. Pag talaga walang pasok mga mare, hinahayaan nga namin na doon sila matulog sa lola nila. At ito nga ang Kalbo ko, Diyos ko, may patalon-talon pa nga dito sa higaan. Pagkatapos ko nga maglatag mga mare, nilinisan ko na nga rin itong mga bata. Yung gabi talaga mga mare, bago sila matulog, nililinisan ko talaga yan para nga presko sa pagtulog. Si Kuya Kian nga, kaya na niya nga maglinis mag-isa, kaya naman siya na nga lang ang naglinis sa sarili niya. Kita ko nga na napakadudumin ng pony ni Ate Kiana, kaya naman nilaban ko na nga rin. Buti na nga lang, nagpabili ako ng tinapay kanina. Tignan nyo nga, may kumukutkot sa kusina gabing-gabi. At yun na muna mga mare for today's videos. Bye!